Nagpapatuloy po ang sagutan sa social media, traditional media. Ito pong grupo ni Senador Ontiveros at saka ho yung mga vloggers na identify sa Duterte at kay Buloy Camp. Ito'y matapos nga po na formal na humarap at humiling ng tulong si Senador Ontiveros sa NBI na imbestigahan itong nagpakalat ng video at kay alias Rene na di umano'y bayarang testigo na sumira sa pangalan ng Senado at ng Senador matapos ang kanyang pananumpa at pag-testify ay biglang binago ngayon. At yung pagpapakalat anya ng mali na paratang at impormasyon na ginawa ng mga vloggers, yan ang inireklamo para imbestigahan at kung merong ebidensya, kasuhan sila ng cyber libel. Dahil dyan, nagkanya-kanya po ng reaksyon ang mga vloggers na ito. Nag-iingay sa kailang mga channel na ang tingin ko naman, personal kong pananaw, opinion, hindi naman yan ang proper forum. Kasi kung merong NBI na nag-iimbestiga, pag pinatawag kayo, dahil sabi ng NBI, ipapatawag kayo, sumipot kayo at magpaliwanag kayo. Magsumiti kayo ng inyong counter affidavit kung ano man, ang inyong posisyon. Yan ang tama. Pero kung yung inyong panig sa inyong social media kayong mag-iingay, hindi ho yan official. Magiging publicity for subscriber and views only lang yan. So alam kong alam nila yon. May mga abogado kasing vloggers na kasamang pinaiimbestigahan. So huwag niyong gamitin ang inyong personal channel. Sa halip, ang advice ko sa inyo, kung ayaw nyo at susundin nyo, okay lang, humarap kayo sa investigasyong gagawin ng NBI. Dahil hindi yan ibabaliwala ng NBI kasi fake news ang pinag-uusapan. Matindi ang laban ng gobyerno laban sa fake news. Kasi nakakasira ng reputasyon, ng pangalan ng individual at ng gobyerno. At ang reklamo ho ni Senador Ontiveros, fake news ang paratang at ginawa ni alias Rene na pinagkaguluhan ng mga vloggers na nagtatanggol sa mga Duterte at Kibuloy. Yan po ang nangyari. Doon ho sa nakaraang taon na investigasyon at ngayon pumutok ang ganitong balita. Abangan natin kung saan makakarating itong mainit na pagtatalong ito between Senador Ontiveros at media at mga vloggers. Actually, mga vloggers lang naman ho ang dinimanda. Hindi naman po lahat. Pati yung traditional media, hindi po yan dinimanda. Kasi ang iba kasi ang takbo ng mga balitaan sa traditional media kaysa sa social media. Kaya kung yung mapapansin, walang mga traditional media na malaking network sa radyo, telebisyon at pahayagan ang isinama sa inireklamo ni Ontiveros kasi naintindihan niya ang trabaho ng lehitimong media. Nagbalita lang. Pero sa social media, tuloy na nagpakalat umano ng maling impormasyon at binabanatan pa raw siya. Inakusahang siya ay nagbabayad ng testigo, inakusahang siya ay lahato, ang mga matitindi ang akusasyon, yun ang may pagka-libel. Kaya gagamitin ang cyber libel na batas ayon sa NBI. Abangan natin kung marami-rami yan 12 hanggang 13 personalidad na yan kung sila ay kailan haharap sa NBI. Pero definitely, sabi ng NBI, ipapatawag sila, bibigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag ng panig ng mga pinangalanan ni Ontiveros before NBI ng mga personalidad sa social media. Mga abogado pa, kung di ako kakamali, dalawa yata yung abogado dyan. Bahala kayo kung ano yung mga palusot. Okay? In the comment reaction, malaya po kayo. Sobrang politika, pamumulitika. Dahilan kung bakit delay, dribble ng dribble, palusot ng palusot, tineteknikal, pinupolitika talaga ang article of impeachment o kaso ni Sara Duterte. Na ilang buwan ang natetengga sa Senado until na wala pang trial, samantalang tapos na yung 19 Congress, 20 Congress na ngayon, kahit naka-recess, kahit bakasyon, dapat mag-trial. Kasi ang sinasabi ng saligang batas, kaagad-agad, pag nahawakan mo na yung article of impeachment, mag-trial. Pero anong ginagawa ngayon? Puro dribble, puro delay. Kaya nga, pamumulitika na lang ho ang umiiral. Doon patuloy na nagagalit, nawawala ng gana, nagsisisi na ang mga mamamayang Pilipino. Actually, ang panawagan ng iba, i-abolish ng Senado dahil sila galit na. Palitan si Escudero, i-abolish ang Senado. Ayan po ang matitindi.
Hindi na ho biro. Pagkaganyan, pag sinabing abolition, wala na silang tiwala. Eh, paano naman yung senador? May mga senador na matitino pa eh. May mga senador na tahimik pero matino naman. Kaya nga lang parang ang Senado sabi nga ni Subiri, parang dictatorship leadership. Diktador na liderato. Siya lang ang nagsasalita, siya nagdidesisyon, wala nang iba. At kung anong gusto niyo mangyari, yun ang mangyayari. At dapat sumunod. Pati kongreso ng mga abogado rin. Pinasusunod-sunod lang, inuutos-utusan lang niya ng Senate President. Hindi yung impeachment court na nag-uutos, kung hindi yung Senate President lang yan. Kung yung mga gunita, ang mga press conference niya, interview sa kanya, talagang ibang sinasabi, malayo sa saligang batas. Para bang siya lang ang pinakamatalino sa mundong ito. Parang siya pa yung matalino kaysa sa gumawa ng saligang batas. At mga Associate Justice, retired Associate Justice, retired Chief Justice. Ang dami na nagsalita na ng mga galing sa Supreme Court, dalubhasa, eksperto sa batas. Iba ang pananaw at sagot ni Escudero. Kaya ang tawag sa kanya ng mga senador, ng mga veterano, ay diktador na liderato. Gano'n na ang sitwasyon. Okay? Ay paano po yan? So, huwag kayong magsasawa dito sa isyong ito. Dahil tulad ng sinabi ko sa nakaraan, pag nagsawa kayo, lalo tayong aabusuhin ng mga yan. Pag nagsawa kayo, matatalo kayo. Dapat ang mamamayan hindi matalo. Dapat ang mamamayan hindi magsawa dahil kayo ang complainant sa pera, violation of yung betrayal of public trust. Ang mga congressman na nagfile ng kaso ay kinatawan ng mamamayan. Kaya nga House of Representatives, House of the People. Kaya kung anong panindigan ng Kongreso, sundan ng mamamayan. Ang mga senador, kinatawan din ng mamamayan, pero ang nangyayari ngayon, mukhang kinatawan, sa aking opinyon, ng Duterte lang. Ng mga Duterte lang ang galaw. Yun po yung nakakalungkot. Ibang-iba. Pinagtatawanan na tayo sa international community. Only in the Philippines. Nakakahiya talaga. Nababasa ng mga malaking kongreso sa buong mundo, nababasa ng malaking politiko at magagaling na abogado, international lawyer sa buong mundo, ang sistema sa atin. Kahiyaya ang mga senador. Yung iba abogado pa naman, ayaw sumunod sa mga batas natin. Sinusunod ang kailang sabihin nating makasariling interpretation, makapolitiko at politikong desisyon, hindi yung rule of law na sinasaad ng saligang batas. Iyon ang nakakalungkot. Kaya please like and share lagi ng ating mga video. Hindi tayo susuko dito dahil ang mamamayang Pilipino, ang gobyerno, ang mamamayang Pilipino ay may sapat na kakayanan at obligasyon para sa magandang buhay, kinabukasan ng kabataan. Huwag nating iasa yan sa mga politiko, lalo na kung makasarili. Delikado yan.